Okay, o sige mga kabunyog, itong tungkol sa rally ng mga supporters ni Kibuloy, ilang araw na ito. Nagsimula silang magtipon, pitsa 20 yata, 25 na ngayon. So, 5 araw na. 5 araw na, nandun sila sa plaza ng saan ba ito? Doon yata sa Kingdom. Oh, sa Kingdom. Yung malaking dome, yung ano ni Kibuloy. Nagtitipon-tipon sila doon. Parang binabantayan nila na kapag inaresto si Kibuloy, madali na silang makatipon ng tao kasi yung mga supporters nila nandun na. Doon na sila natutulog. Parang nagbibigil na sila eh. Parang nagbibigil na mga kabunyog itong mga supporters ni Kibuloy doon sa Davao City. Binabantayan nila yung pag-aresto sa kanilang pinuno. ha? Oh. Ayan. Oh, ito, may picture pa tayong isa diyan. O ayan oh. Ayan mga kabunyog, mga supporters ni Pastor ACQ sa Davao City, tuloy ang pagsasagawa ng prayer rally. Kasi balita yan sa SMNI, pinapakita dyan. Hanggang daw ngayon, nandun pa rin. Mukhang ano to ano sa tingin nyo? Kabunyog Agnes Dios, salamat sa pag-send ng donations. Ano sa tingin nyo ang purpose niyan? Bakit patuloy pa rin hanggang ngayon, ilang araw na, hindi pa sila umaalis doon? Nagsasagawa pa rin sila ng prayer rally. Inaabangan nila yan. Kapag inaresto si Kibuloy, hindi natin alam kung magkakaroon ng kaguluhan dyan, pero sigurado magdadagsaan yung supporters niya. Ewan ko kung yung pangako ng MNLF sasabay daw sila. Sasamahan daw nila yung mga kung magkakaroon daw ng pag-support kay Kibuloy kapag inaresto ito, handa raw ang MNLF. Anyway, abangan natin. Ang sabi naman ng Davao City Police, handa raw sila sa anumang eventuality o anumang mangyayari. Kasi i-expect talaga yan. Bakit yung mga supporters na yan ni Kibuloy hindi na nag-uuwian? Nandun na sa Kingdom yata nila yan. Doon nagtitipon-tipon. Mula pa nung isang araw, nandun na yan. Nandun na. Hindi na sila nag-uuwi. Nagsisiuwian. So anong purpose? Bakit hindi sila nagsisiuwian? Madali lang naman basahin yan. Kasi nakaamba ng arestuhin si Kibuloy. So parang vigil na nila yan. Nagbabantay na sila para kung arestuhin ang kanilang pinuno, handa na sila. Mananawagan na sila ng iba pang mga tao na pumunta na doon sa kanilang pagtitipon. Kaya lang, gaano naman karaming tao ang matitipon nila dyan? Mga supporters lang naman nilang sumasama. Yung kanilang mga miyembro lang sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman sumusuporta ang publiko dyan. Actually, ang gusto nilang ma-generate dyan, public support. Ang gusto nilang makuha sana dyan, public support. Ang problema, wala namang nakukuhang public support. Nung inaresto si Eric Sele sa Kasibadoy, doon sa Senado, ikinulong doon dahil nila cite in contempt. Umaasa sila, susuportahan sila ng publiko. Ang nangyari, ilan lang yung nandun. May nagrally naman para kay Eric Celes at Loren Badoy. Parang 13 yata yun o 15. Wala eh. Wala ito. Kaya yan, normal naman yan. Siyempre, miyembro yan ng sekta ni Kibuloy. Di siyempre, ipaglalaban nila si Kibuloy. Kaya lang, anong gagawin nila? Mahahadlangan ba nila ang pag-aresto kay Kibuloy? O anong gagawin nila? Magpi-people power sila? Kaya lang, ako nakikita ko na yan. Yang na yan mga kabunyog, style nila yan para nagbibigil na sila, prayer rally na sila dyan. Kasi sabi sa balita na yan, hindi na raw umuuwi yung mga supporters ni Kibuloy. Nandun na sa Davao City. Patuloy sa pagsagawa ng prayer rally. Ano yan eh, simula pa nung pitsa 20, ilang araw na, pitsa 25 na ngayon, nandun pa rin. Sabi ni Johnny Duso, kasama na rin arestuhin lahat yan. Mapupuno ang kulungan yan. Pero ang totoo niyan, gagawa nila dyan, ganyan lang. Mag-prayer rally sila, magtipon-tipon sila dyan. Pag inaresto siguro si Kibuloy, mag-iiyakan sila dyan. Kasi hindi nila matanggap na yung kanilang pinunong pastor ay maaresto.
Pero wala naman silang magagawa. Anong gagawin nila? Mag-i-instigate sila ng kaguluhan kasama ang MNLF? Pag nag-instigate sila ng kaguluhan, pag nagsimula sila ng kaguluhan, baka gamitan sila ng dahas ng mga pulis. Wala, may mamamatay sa kanila dyan. At kung may mamamatay sa kanila dyan, anong nila? Magpapakamatay silang lahat para kay Kibuloy. Wala yan. Sabi ni Jobs Tios, kailan po kaya makukulong si Kibuloy? Tingin ko, ang tingin ko dyan, ang tingin ko lang mga kabunyog, bakit hindi na masyadong nag-i-insist ang Senado? Sa tingin ko lang ewan ko kung ano sa tingin nyo. Maalala nyo ang kaso kay Kibuloy ipinail na sa korte. Ang korte mga kabunyog, halos hindi aabutin niya ng isang linggo, maglalabas siya ng warrant of arrest. Noong Monday i-final sa korte yung mga kaso. So, baka ngayon or baka bukas maglabas na ng warrant of arrest. Kaya lang Holy Week na. Kung papalampasin ang Holy Week, next week lalabas yan. So baka ang ginagawa ng Senado, papalampasin na lang nila itong linggong ito. Pag lumabas yung warrant of arrest ni Kibuloy, galing sa korte yon. Ang magpapatupad kasi ng pag-aresto kay Kibuloy kapag galing sa korte, pulis mismo. Samantalang kapag yung warrant of arrest doon sa yung sa pag-cite in contempt, yung kay Senadora Risa Hontiveros na komite, ang magpapatupad noon, Senate Sergeant at Arms. Mag-a-assist lang yung mga pulis. Yun ang procedure niyan eh. Kasi yung warrant of arrest galing sa Senado. So ang magsiserve, ang tawag po doon magsiserve, ang magsiserve ng warrant of arrest kay Kibuloy, Sergeant at Arms ng Senado, kumbaga yung police back-up lang, mag-a-assist. Pero kapag ang warrant of arrest galing sa korte, kasi may mga naisampanang ang kaso kay Kibuloy, pag lumabas yung warrant of arrest sa korte, ang magpapatupad nun pulis. At kapag yung kaso na sa korte ang lumabas, lalo na yung sa Pasig City, diretso siya sa kulungan. Hindi na siya makakalabas. Hindi na siya makakalabas doon kasi no bail yun eh. No bail yun. So sa tingin ko dito, baka ang ginagawa ng Senado, hinihintay na lumabas na lang yung warrant of arrest ng korte. Kasi mas mabigat yung sa korte. Mas mabigat yung sa korte. Sa tingin ko, parang makikipagmatigasan ba ang Senado sa pag-aresto kay Kibuloy? Mahihirapan yung Sergeant at Arms kapag naging violente ang sitwasyon. Kapag nag-create ng kaguluhan ng mga supporters ni Kibuloy, mahihirapan yung Sergeant at Arms ng Senado. Pero kapag ang pag-arrest kay Kibuloy ay galing sa korte, talagang pulis ang magpapatupad niyan. Pulis ang magpapatupad niyan. Kaya sa tingin ko mga kabunyog, mga kababayan, hinihintay na lang yata. Hinihintay na lang na korte na lang ang mag-aresto. Sa tingin ko lang. Kasi yun namang pag-cite in contempt nila Senadora Risa Hontiveros, lang yun, in contempt eh. Pag-cite in contempt lang yun. Mas mabigat itong sa korte. Pag lumabas ang warrant of arrest ng RTC Pasig City, no bail. No bail yun kasi qualified trafficking. Ang magpapatupad nun, obligado, pulis. Pulis. Samantalang kung ang ipapatupad, kung ang isi-serve ay yung warrant of arrest ng Senado, Senate Sergeant at Arms ang magsi-serve ng warrant na yon. Medyo mabigat yun sa kanila kasi sigurado magkikreate ng kaguluhan tong mga supporters ni Kibuloy. Tulad niya, ilang gabi nang nandun, nagpiprayer rally. Pagka inaresto si Kibuloy, mananawagan yan na ang kanilang mga supporters ay bumuhos na doon. Pwedeng mag-create yan ng kaguluhan. Pero pag nag-create sila ng kaguluhan, baka mayroong masaktan sa kanila dyan. Baka mayroong masaktan. Makikipag-ano ba sila? Willing ba silang masaktan o may mamatay sa kanila para sa kanilang problema nila yan. Anyway, yan mga kabunyog ang nangyayari ngayon sa Davao. Nagrarally yung mga supporters ni Kibuloy. Abangan natin. Abangan natin mga kabunyog. Anyway, sige po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.